Magandang araw po sa inyong lahat. Sana matapos yung panoorin itong aking vlog ay makapag-subscribe kayo sa aking YouTube channel. At sana itong vlog kong ito ay may share nyo sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kasamahan at importante sa inyong mga co-teachers. At sana matapos yung panoorin itong aking vlog, pakihit na lang din yung notification bell para every time na nagkakaroon ako ng bagong vlog ay palagi kayong manonotify. At yung palaging request sa Sir Bong, kasi dyan sa mga vlogs ko ay marami nang lumalabas na ads. Sana pag lumalabas yung mga ads, huwag nyo siyang i-skip, papanoorin nyo ng buong buo lahat ng ads na lumalabas dyan sa aking vlog. Pwede ko bang asahan yan sa ating mga kaguruan? Maraming salamat sa inyong lahat. Bago natin puntahan yung topic natin ngayon, pag-usapan muna natin yung cash allowance ng ating mga guro kasi ilang weeks na lang meron ng cash allowance yung ating mga guro. Kasi sabi sa guidelines ng pagbibigay ng cash allowance for our teachers, ibibigay ang cash allowance not earlier than the opening of classes. So kung ang opening of classes natin ay July 29, sa July 29, magsisimulang matanggap ng ating mga guro yung kanilang cash allowance. At magkano yung cash allowance for the school year 2024-2025? Ang tatanggapin ng ating mga guro ay 5,000 pesos pa rin. Kasi yung 10,000 na cash allowance ay magsisimulang tanggapin ng school year 2025-2026. Tinatanong ng ating mga head teachers or department heads, bakit daw sila walang cash allowance? Alam nyo sa guidelines ng pagbibigay ng cash allowance, ang binibigyan lang ay yung mga classroom teachers, kasama dito yung mga master teachers natin dahil sila ay may regular teaching loads or meron silang regular class program for the entire school year. Yun ang ibig sabihin ni Sir Bong. Now, dahil yung mga department heads ay wala naman silang regular teaching loads, hindi sila entitled tumanggap ng cash allowance. Pero or however, kung kukuha sila ng regular teaching loads or class program, magiging entitled yung ating mga department heads or head teachers para sa cash allowance. Pag sinabi kasi natin na regular teaching loads, kung halimbawa ay 6 teaching loads yung regular na load doon sa subject area ng isang department head, dapat ang teaching loads niya o teaching loads ng department head ay 6 teaching loads din. Hindi siya pwede kumuha ng yung department head, hindi siya pwedeng kumuha lang ng 2 teaching loads para magkaroon siya ng cash allowance. Kaya kung gusto ng mga head teachers or department heads na magkaroon sila ng cash allowance, dapat meron silang regular teaching loads. Alam ko sa mga school na may inadequacy of teachers, yung kanilang mga head teachers or department heads ay may regular teaching loads. Pero karamihan ng mga department heads natin ay, katulad dito sa Caloocan High School, ay wala na silang mga teaching loads. So, puntahan na natin yung topic natin ngayon tungkol sa reclassification. Alam nyo, marami na akong vlogs tungkol sa reclassification. Kaya lang patuloy yung mga tanong ng ating mga guro sa reclassification. Marami ang nag-chat kay Sir Bong, nag-PPM, na guro, kung pwede na raw ba sila mag-submit ng papers for reclass or mag-submit sila ng ERF. Kasi yung mga guro natin, may mga sarili silang initiative para mag-progress sa kanilang mga teaching positions. Kasi kung teacher 1 ka at magpapa-reclass ka to teacher 2 or teacher 3, at kung maging teacher 3 ka na, kung teacher 3 na kayo, yun ang ibig sabihin ni Sir Bong, magkakaroon ng increase yung sahod ng ating mga guro. Tama ba ako? Yung iba naman na teacher 3 na, nag-a-aspire naman sila na maging master teacher 1. Alam nyo, meron din reclass sa master teacher 1. Kaya lang ang master teacher, lagi kong sinasabi, nagkakaroon ito ng division ranking. Pero yung teacher 1 to teacher 3, ERF lang ay okay na. Hindi ko alam kung standard yung schedule ng mga divisions sa pagtanggap ng mga papers ng mga applicant for the class, particular yung teacher 2 at
Teacher 3. Kasi dito sa amin sa Division of Caloocan, nagsisimulang tumanggap ng papers ng mga applicants for the class tuwing nagsisimula ito ng January. At ang deadline ng submission of papers for the class dito sa division namin sa Caloocan, sa pagkakaalam ko ay May 15. Kaya yung mga guro natin dito sa Division of Caloocan na gusto mag-apply ng reclass by January 2024 pa, maaari na kayong mag-submit ng inyong pertinent papers with ERF. Sa pagkakaunawa ni Sir Bong, lahat ng divisions dito sa NCR, nagsisimula silang tumanggap ng mga papers ng guro natin for reclass tuwing January. At alam ko, nagtatapos ito ng May. Kasi sa pagkakaunawa ko, ang region natin dito sa NCR, June ang deadline nila for the divisions to make transmittals ng mga papers for reclass. Kaya yung division namin, and perhaps yung ibang division dito sa NCR, June sila nag-i-endorse ng mga applications ng mga guro for reclass dito sa aming region sa NCR. Kaya yung mga guro, particular sa Division of Caloocan, ang submission of papers for the class ay magsisimula ng January 2024. Maraming salamat po sa inyong lahat.